Sabi dito ni Herman, pag bumigay ang battery niyan, para kang bumili ng bagong Fortuner sa mahal. Tapos meron pa dito, may nag-comment si Kilabot. How much naman ang battery? Si Tito Wenz, sabi niya, mas okay sana kung i-share nyo how much ang price ng new battery in case need palitan. Hindi yung sasabihin lang na it might last ng 15 years. Gusto ko lang explain sa inyo, ang logic dito is, kapag ba bumibili ka ng sasakyan, halimbawa ng Fortuner or nung Montero, kapag bumili ka ba sa dealer, tinatanong nyo ba kung magkano ba yung buong makina nito pag nasira? Ganon din sa battery ng electric vehicle. Dahil ibang-iba yung technology ng yung mga defuel na sasakyan versus dun sa the electric motor or yung the battery na sasakyan. Magkaiba yun. Kilala nyo naman si Elon Musk. Ewan ko na lang kung sino pa hindi nakakilala sa kanya. Siya yung founder ng Tesla. Tesla din yung number 1 dati. Top sales globally. So ngayon kasi BYD na yung top 1. And ito yung sinabi niya. Take note, 2019 pa tong post niya sa Twitter. Model 3 drive unit, yung Tesla Model 3 nila, is designed like a commercial truck for a million-mile life. Ibig sabihin parang sobrang durable nung Tesla nila, Model 3. Current battery modules should last 300k to 500k miles. Merong open and close parenthesis, nakalagay 1,500 cycles. Replacing modules not packed will only cost $5,000 to $7,000. So meron na kayong idea pagdating sa battery. Take note, 2019 pa tong post na to and lumang model na yung Tesla na yan, Model 3. So sabihin na lang natin na 300k miles na lang aabutin yung sasakyan mo kung bumili ka ng Model 3. Kung dito sa Pilipinas, ibig sabihin, aabutin siya ng 482 kilometers sa odometer. Yun na yung pinaka-list mo, 482. Anong kotse mo na ba ang merong 482 kilometers na ginagamit mo pa rin hanggang ngayon? Until now, gustong-gusto mo pa rin siyang gamitin. Kahit anong sasakyan ko na umabot ako ng 200,000, let's say, 200,000. Siguro papalitan ko na yon dahil lumang-luma na talaga siya. What if ito pa kaya na umabot ng 482? Ganun tatagal yung Tesla nila to na Model 3. Punta naman tayo dito ngayon sa BYD, yung top 1 global ngayon, pagdating sa sales. Ang gamit na nila na battery ngayon, Blade battery. Meron ng chart dito, Blade battery LFP versus dun sa NCM. So ito yung comparison nila. Pagdating sa safety, merong ginawa silang test na nail penetration test without smoke or flame ang result sa LFP. Okay, dun sa isa, yun, nagkaroon ng fire risk in extreme condition. Cycle duration, ito, lamang na lamang ang LFP Blade battery kasi 5,000 charging cycles. Naalala niyo yung sinabi ni Elon Musk noong 2019, meron daw siyang 1,500 cycles. So ito, 5,000 pagdating sa Blade. Sobrang tagal, no? Sobrang haba. Thermal stability, okay na okay. Oxygen emissions, walang ini-emit na oxygen. Environmental impact, ang gamit nila is iron and phosphate. Pero pagdating sa dating battery, ang gamit nila is cobalt and nickel. So limited resources lang. Pagdating sa space efficiency, yun, Blade battery is sobrang manipis, maliit lang. Pagdating sa NCM, yun, standard, yung mga kapal, mabibigat. Pagdating sa degradation, ito importante, very slow over time, yung LFP, sobrang baba. So ito na yung mga kinatatakutan pagdating sa mga dating battery or sa mga kinakabit nila ngayon na battery ng mga electric vehicle is NCM ang kanilang battery. Ayan, make sure titingnan nyo yan. Pagdating ng after 3 to 5 years, medyo mabilis na yung degradation ng kanilang battery. Okay, pwede nyo i-search yan sa Google. Makikita nyo yung mga yan, yung mga record. Okay na tayo dyan sa LFP battery. Pero, ang titingnan nyo ng maigi dito, yung over 5,000 charging cycles. Dito sa BYD eMAX 7 na binili ko, standard version, ang battery nito is 55 kWh. Ang declare ni BYD, 5,000 charging cycles. So, nilagay ko 55.4 kWh tapos 5,000 charging cycles. Aabutin siya ng 1 million mahigit. 1,890,000 kilometers na itatakbo ng sasakyan. 1 million. Okay? 1 million ang itatakbo. Theoretically, aabutin siya ng 2.1 million kilometers. Or, kahit sabihin natin more realistically, 1.68 kilometers sa odometer. Ganon katagal bago mo palitan yung battery mo dun sa sasakyan. So para sa akin,
baka pag by that time na 200,000 or 300 o sabihin natin 500,000 kilometers na yung tinakbo ng sasakyan, umaandar pa rin yan guys. Theoretically, umaandar pa rin ang sasakyan kahit umabot siya ng ganun. Kasi 5,000 charge cycles na dineclare ng BYD, aabutin talaga siya ng milyon. So yan po ang sagot ko para dun sa mga taong palaging nag-aalala or nag-worry para sa kanilang electric vehicle car. So yun lang, susunod ulit na video.